Ngayong araw na to ay pupuntahan natin ang Kalinawan Cave sa Tanay Rizal at ating alamin kung bakit napabilang ito sa makasaysayang kuweba dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin magpasalamat sa Kapilian dahil sinagot nila ang ating umagahan bago pumunta ng Kalinawan. Ang video na to ay sponsored by Kapilian. Ngayon guys, kasama ko nga pala yung manager ng Kapilian at yung Kapilian ay sa matatagpuan. Ang Kapilian ay matatagpuan sa Barangay San Carlos, Tayuman, Binangonan, Rizal na pwede nyo may search sa Waze, Google at iba pa. Kaya ano pang inaantay nyo? Punta na kayo! Pagkatapos magkwentuhan at kainan ay dumiretso na kami patanay. Naaabutin na mahigit 2 oras na biyahe mula Binangonan patungo sa Kalinawan. Oh, LJ! Tulungan natin, vlogger tayo. Swabe ang lahat, ngunit may hindi kami inaasah. Ay, gagi. Sabi ko na nga ba. Ano, kaya mo ituloy? Gado ka? Siyempre. Hindi ka maputo ka ng gulong. Yan Kaya guys, pa nag-e-aircon grabe guys oh. Daanan oh, rough road. Pakahirap, grabe. Sa ginawa natin 4x4. Nakaluward yung sasakyan eh. Buti na lang, naihatid at naiuwi niya kami ng ligtas. Si Kuya Jesper ay kuya ni Sir Jack. At kung hindi niyo natatanong, si Kuya Jesper ay extra sa palabas na General Luna bilang tauhan ni Hanolino. May malamig pong kahit ano. Siya, si Ate Christy. Isa sa napili ni Howie Severino sa dokumentaryo na pinamagatan na Huling Katipunero. At swerte namin, dahil di pa nagsisimula si Ate Christy at talagang pinili namin dahil isa si Ate Christy sa apo sa tuhod ng Huling Katipunero na si Macario Sakay. So yun guys, kailangan muna namin magsuot ng helmet for protection purposes only, no? Yan, may mga ano kami. Helmet check! Safety first. Check mo. Aray! Bago tayo pumasok, magandang hapon. Welcome sa Kalinawan Cave. Ako yung magiging tour guide nyo. Ako si Ate Christy. I-explore natin first sa second layer, pero meron tayong 5 layers na pwedeng i-explore. Okay, itong area natin, ito yung first layer. Kung mapapasin nyo, meron tayong liwanag na nakikita. Meron mataas yung ceiling, malawak yung area. Sa second layer, kabaliktaran na yan. Zero visibility tayo sa second layer. Mababa na yung ceiling natin, makipot ng area natin. Totally opposite na siya ng first layer. Okay, makakita tayo dito ng mga rock formations, optical illusion. Okay, meron tayong stalactites, stalagmite, columns, curtains, helictites. Yun yung mga bawal nating hawakan. Kasi tayo acidic. Yung acid sa ating kamay, pag napunta sa mga minerals, may tendency na mamatay sila or mag-i-stop yung growth nila. Nakita niyo yung makinang na yan. Yun yung mga natural crystals natin na bawal nating hawakan. Lahat ng rock formations dito, lahat ng optical illusion ay natural. Hindi po namin yan inukit or kinutkot. Yan po ay gawa ng nature. May fruit bat ang tawag dyan? Malilit lang yan. Okay, ang fruit bat, hindi yan kumakain ng tao. Malinis po yan, kinakain ng tao. Totoo po ba nandito nag-shooting yung Armor of Gods ni Jackie Chan? Hindi po, ang nag-shooting po rito na pelikula ng Jackie Chan ay Superfly 1. Superfly 1. Operation Condor 2. Operation Condor. Yeah. 90s pa yun, ano? 1970s. 70s? Yeah. 70s, Luma-luma. 1980s, yan siya. So, okay, balikan natin ang tingin yung bato. Okay, sinasabi ko sa inyo, kita niyo ba itsura niya? Okay, yan. Okay, pag wala siyang ilaw, ang itsura niya ay mukha ng taong naka-side view. Ang unang-unang gumamit ng Kalinawan Cave talaga ay shooting. Shooting talaga ang main source of income ng mga tiga rito. Ito yung nilagyan ng tubig. Kasi ang Kalinawan Cave totally a dry cave. Totally dry cave siya. Oo. Okay, ito nilalagyan lang ng tubig kung kailangan nila ng tubig. Yung hiram na alaala, dito rin nag-shooting yun. Nilagyan din nila ng tubig
Yan. Marami din tayong mga natural crystals pa rito. Ayan, may stalagmite, may stalactite tayo sa taas. Okay, stalactite yung nasa taas, stalagmite yung nasa baba. Ito naman ang tinatawag na column. Ito yung nag-form or nag-meet na stalactite at stalagmite. Okay, ito naman yung nasa likod niya, dinosaur na T-Rex. Ito yung ginamit naman ng OK Capello. Ito yung mga dinosaur, yung mga pinagagalaw nila sa pagdating sa shoot nila. Yung ginagawa nila na kunyari, gumakanga. Yan, ito yan. Dito sa part na to. Or, Hindi, tuloy na okay tayo. lang. Baba lang. Ako. Bababa ba tayo? Opo, dito tayo, bababa tayo, second layer na tayo. Ito naman sa second layer, itong part na to yung tinatapakan natin, clay soil ang tawag ko. Clay soil. Pagdating ng tag-ulan, nagmo-moist, nagiging parang putik siya. Yan yung ginagawang mga paso banga. Pero hindi naman totally magagawa mo agad siya na gano'n. Kumbaga may process. Okay, ito yung hard way. Ito yung sabing hard way. Meron kaming hard way dito sa second layer. Pero sa ngayon, itong part na to, pwedeng explore. Yun nga lang, gagapang tayo. Oh, ayan, yun yung Ito yung easier Ito way. yung easy way na kailangan lalakad lang tayo. Hard way, hard way. Oh, easy way. Easy way, hard easy way na lang. Eh, alam mo magandang labas sa ano? Gago. Ay, parehas lang. Yung exit nito, matatanan din natin. May ginamit natin. Yes. Madali sa easy way. Tara, easy way. Minsan lang tayo man eh, ma-easy. Pahirapan ba natin sarili natin? Kaya tingnan niyo po yung ano natin. Itong part na to, yan, kung makita niyo siya, ito, meron siya. Paano bumababa yung sili? Kasi po, di ba limestone siya? Natatagdagan ng Bumababa. deposits. Ang root pa kasi ng limestone, pababa. Pababa ang So, root ng sumisikip po limestone. siya? Yes, sisikip siya. Holy May part ng Kalinawan Cave na pag hindi napasok na matagal, pwedeng magsarado. Ang Kalinawan Cave ay natagpuan ng mag-asawa na si Felipe Matalino at Teo de la Figuing noong 1901. Si Felipe Matalino ay miyembro ng gerilya. Siya ang nakadiskubre at nilibot niya ang kuweba gamit ang sulo ng 10 araw. Ang kuweba ay ginamit noong unang panahon upang gawing taguan, pagpupulong. Dito, nagkalinawan ang sundalong Amerikano at Pilipino na paalisin ang mga Kastila sa Pilipinas. Ang kuweba ay naglalaman ng 7 palapag. Ang 6 at 7 na parte ay may 3 lagusan palabas pa Montalban, sa Pamintinan Cave, Biak na Bato sa Bulacan at sa Lahar, Quezon. At kung gagamitin mo itong daan ay aabutin ka ng 9 na araw at 9 na gabi dahil napakalayo nito. Noong kasagsagan ng ikalawang digmaan ay dito rin namalagi ang mga Hapon. Ginawa nila itong pagamutan kung saan dito dinadala ang mga nakakasakit, nasusugatan, namamatay sa gera, nang malaman kung saan namamalagi ang mga Hapon. Kaya agad naman nilusob ito. Ang 6 na parte ng kuweba ay pinasabog ng mga Hapon upang hindi sila mapasok ng mga kalaban na manggagaling sa kabilang lagusan. Feeling ko bulag ako. Yan, yun yung feeling ng bulan. Noong unang panahon din yung experience ng mga unang taong tumira dito. Parang peace of mind. Yan. Relax, relax kayo yan. Okay, alam ko na yung pakaramdam ng matanda sa pag-break. Ayan naman kasi, ang zero visibility ay meron ding, kumbaga, meron ding risk. Actually, paglabas natin, magkakaroon tayo ng problema sa mata. Para magbe-blurred yung mata natin. Kasi, paglabas natin sa liwanag, masisilaw tayo sa liwanag. Pwedeng lumabo yung mata natin. Kalinawan Cave, hindi siya basta naging kuweba. Ang Kalinawan Cave, historical. Ngayon, hanggang ngayong panahon na ito, itong Kalinawan Cave ay na-donate na sa Government. donated na siya. Kumaga, sabi nga ng gobyerno, ang mga natural resources, gaya ng kuweba, ilog, daga, yung mga nasasakupan na for public, ito ay pag-aari ng government. Okay, yung naman sinasabi si Macario Sakay. After nun, di ba, nagtago siya dito for 6 years. 6 years siyang tumigil dito. Meron pa silang mga nakuha mga remains nun, yung mga hinigat. Pero wala na siya kasi sobrang tagal na rin. Ano, tapon din? Yes. Siyempre, ang ano nila kay Macario ay isang Kristiyano. Yan. Pero dahil yung panahon ng Amerikano, kasi ninanakawan niya mga Amerikano, pinamamahagi niya sa mga mahirap ng Pilipinas. Nung umalis dito, ang Amerikano sa Pilipinas, kasi itinatagpati niya ang Republika ng Katagalugan. Okay, ito yung sasabi ko sa inyo kanina. Ito yung end of second year. Ngayon, dito tayo magde-decide. Kasi yung third, fourth, at fifth layer, optional na siya. Okay, dito sa part na to, hindi siya ganun kadali. Meron tayong part na kailangan natin umupo, pero hindi rin naman ganun kahirap. Kagaya nung tinuro sa inyo. Basta hindi ito, turon tayo man. Hindi naman, hindi. Isang yuko, isang daka. Ganun lang, lulusot lang tayo.
Meron tayong military training. May pababa. Yan, may pababa tayo. Etong part na to, Boy, bitaw mo na, boy. yan, pagka tag-ulan, tubig dito hanggang dito. Hanggang meron. Okay, dito yung tawag na baby crawl. Baby crawl po? Yeah. Port na tayo, port. Yan. Yan, Mark. Yay! Sir, kaya yan, sir. Tiwala ka lang. Ayan. Pagpayat talaga, bilisan. Sir, cellphone mo, sir. Kaya yan! Kaya. Kaya yan! Angas, pre. Tingnan nyo to, meron tayong ngipon ng ano dito. Oo nga, no. Ang tawag dyan, helictites. Pag umuulan, malakas ang pulo ng tubig dyan dito sa part na to. Kaya itong part na to talaga laging basa. Kaya ano na tayo, 140 to 150 feet under the water. Ooh. And then, tayo ay aakyat na ng 5th layer. Eto na po, malapit na po ito sa exit. Yeah. May hangin ba? Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ay narating na rin namin ang dulo. Ang kalinawan ay napapilang sa makasaysayang kuweba dito sa Pilipinas. Dahil ito'y ginawang taguan noong unang panahon at panahon ng ikalawang digmaan. Pagkalipas ng ilang taon ay naging lokasyon na rin ito para gamitin sa mga teleserye at pelikula. Di nagtagal, umusbong at naging kilala ang kuweba. Dinarayo na ito ng mga turista dahil sa tinatagong kagandahan at sigla ng mga mamamayan. Pagpitikan ako, boy. Pitikin kita. Salamat.